Alright po, magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po bang batiin yung katabi nyo ng isang malamig na umaga? Ayan, sino dito yung medyo tinatamad maligo? Parang mamaya na lang ako liligo, Kuya Mark. Attend mo na ako service. Huwag mo nang amuyin yung katabi mo. Ayan. By the way, my name is Mark. If you are new here, kung bago po kayo dito, we would like to welcome you here. Pwede po ba natin silang palakpakan? If this is your first time coming here in Victory, we only do two things, and that is to honor God and make disciples. So ngayon po, nasa ikatlong linggo na po tayo ng ating serye na pinamagatan po natin na Set Apart. At alam po natin at gusto po nating magsimula ng bagong taon ng tama. Tama po ba? Kung may mga bagay po na tayo para nagsimula tayo last year na sana hindi ko pala ito ginawa, sana ito pala yung ginawa ko. It's a year for us to do things right. Pero sabi nga, it's easier said than done, di ba? Pero kahit ano man yung pagdaanan natin mga challenges sa buhay, nandiyan po ang Panginoon para baguhin po tayo. Sapagkat sabi nga, it's only God that has the power to truly change us from the inside out. Tanging Panginoon lang po ang makakapagpabago sa atin from the inside out. At ang layunin po ng serye na ito ay magkaroon po tayo ng tamang pananaw patungkol po sa kabanalan ng ating Panginoon. At ito po yung magpo-point sa atin na i-glorify si God, baguhin po yung mga puso natin, at mas lalong yakapin yung misyon na ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga po ni Pastor Ron, for the last 2 weeks, he shared to us that God is holy. If God is holy, then tayo, mga kanyang piniling mga tao, piniling niyang sambayanan, ay dapat mabuhay din ng banal. Pero nakita po natin na wala yung kabanalan na yun nung pumasok yung kasalanan from Adam and Eve. But we could see that Jesus restored that holiness when He, nung kinuha niya po yung kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo at ibinigay po sa atin yung katuwiran na sinasabi po natin. Kaya ngayon pag-uusapan po natin yung sinasabi natin na kung paano ba pinakita ng Diyos ang kanyang kabanalan. And makikita po natin pag sinabi natin yung kabanalan ng Diyos, ito po yung nakakamatay. Medyo nakakatakot pag pinag-usapan po yung holy. Kaya po nga natin, naalala ko noon, pag dati po kumatin sa isang simbahan, minsan ayoko sumimba. Kasi bakit? Ay, medyo holy dyan. Bawal ka magkasala. Or meron po ba sa inyo dito, bago kayo pumunta sa Victory, sabi nyo din, ayoko umatin ng Victory. At bawal daw magkaroon ng kasalanan. Well, tama naman po yun. God called us not to sin because we are already freed from sin. But yeah, God's holiness is deadly to sinful humanity. But He creates a way for people to have relationship with Him. At yung babasahin po natin is something that we don't read this book, but this might encourage us to live a life holy, pure, and will glorify God. Inaanyahan ko po lahat na tumayo upang basahin po ang salita ng Panginoon. We'll be reading from Leviticus chapter 16. We will be jumping verses from verses, but mahaba po ito, pero basahin po natin ng sabay-sabay. Verse 1, sabi po dito, pagkamatay ng 2 anak na lalaki ni Aaron, nang sila'y naghandog sa Panginoon, sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa kapatid mong si Aaron, na huwag siyang papasok sa pinakabanal na lugar sa kabila ng tabing, sa anumang oras na naisin niya. Kapag ginawa niya yun, mamamatay siya. Sapagkat doon ako nagpapakita sa anyong lupa sa itaas ng takip ng kahon ng kasunduan. Ito ang utos ng Panginoon na gagawin ni Aaron sa araw na papasok siya sa pinakabanal na lugar. Magdadala siya ng batang toro bilang handog sa paglilinis at lalaking tupa bilang handog na sinusunog. Kinakailangang maligo muna siya. At pagkatapos, isusuot niya ang kanyang damit, pampari, na purong linen.
pangilalim na damit na tatakip sa kanyang kahubaran. Ang kanyang sinturon, ang turban na linen, at ang kanyang panlabas na damit. Ang mamamayan ng Israel ay magbibigay sa kanya ng 2 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis at isang lalaking tupa bilang handog na sinusunog. Verse 20. Pagkatapos magawa ni Aaron ang paglilinis sa pinakabanal na lugar at sa iba pang bahagi ng tolda, pati na ang altar, dadalhin niya sa gitna ng ang buhay na kambing. Ipapatong niya ang 2 kamay niya sa ulo ng kambing at ipapahayag ang lahat ng kasalanan at pagsuwain ng mga taga-Israel. Sa ganitong paraan, malilipat ang kanilang kasalanan sa ulo ng kambing. Pagkatapos, ibibigay ni Aaron ang kambing sa taong namamahalang magpakawala nito roon sa ilang. Kaya dadalhin ng kambing ang lahat ng kasalanan ng mga taga-Israel doon sa ilang. Verse 29, ito naman ang tuntuning dapat gawin ng katutubong Israelita at ang mga dayuhan na ninirahan kasama nila. At ito'y dapat sundin magpakailanman. Sa 10 araw ng 17 buwan, dapat silang mag-ayuno at huwag magtrabaho, katulad ng araw ng pamamahinga. Sapagkat sa araw na iyon ay gagawin ng seremonya ng pagtubos sa kanilang mga kasalanan para sila'y malinis sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay manalangin, Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na ipakita mo sa amin ang iyong kabanalan nang sa ganun, Panginoon, na ito'y aming ipamuhay. Ganun din, banal na Espiritu, tulungan mo kaming maintindihan ang iyong salita. Tulungan mo kaming isambuhay ang iyong salita at tulungan mo kami, Panginoon, na ibahagi ang iyong salita. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang natin magsabi ng Amen. Pwede po tayo maupo. Now, yung binasa po natin na word coming from Leviticus. Sino po dito, to be honest, nabasa nyo na yung Leviticus? Ayan. Some of us. Kasi pag ito pong Leviticus ay part ng Old Testament. Now, pag sinabi po sa part siya ng Old Testament, ito po yung 3 libro na binigay po itong account na to na sinulat ni Moses. Part po siya na sinasabi na 5 books, which is yung Torah. And ang sabi po dito is, ito po yung tinuturing nila na law o batas ni Moses. At ito po yung nagsisilbing handbook. Handbook sa mga pari ng oras na yon. Ipapinapakita po sa mga Levites kung ano yung dapat nilang gampanan sa pagsamba sa Diyos. At ito po yung nagsisilbing guidebook, sabi nga po, para mamuhay ng banal ang kanyang sambayanan. At kagandahan po sa librong ito, dito po makikita natin na 152 times more than nabanggit yung kabanalan ng Diyos. At sabi nga po, pag binasa mo yung Leviticus, medyo aantukin ka. Kasi sobrang ang detailed ni God doon. Ganto gawin nyo, ganto ganyan, ganto. Kaya para pag binasa natin, ang daming command, ang daming do's and don'ts. Pero ang personal take ko po, pag binabasa ko po itong Leviticus, si God ay sweet. Si God ay sweet. Bakit sweet siya and caring for me? Kasi dito, binibigyan niya ng tamang disiplina ang kanyang mga anak nang sa gayon, mamuhay sila ng banal at kaayon-ayon sa kanyang salita. Kapag binasa mo to, parang ganun si Lord ka-alaga sa kanyang mga anak. Sino dito po mga parents? Diba? Na kapag po kayo, nagbibigay po kayo ng alituntunin sa inyong mga anak, hindi naman yung pagpapakita na hindi nyo sila mahal eh. Some of us here give commands to our children because we love them, right? And that's the same thing. When we read Leviticus, wag po nating isipin na do's and don'ts lang to, na KJ si God. Pero isipin natin na mahal ka ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Diba? So ano ba pag sinabi nating holy? Pag sinabi po nating holy o pagiging banal, it means separated or devoted.
Sa time po na to, makikita natin na si God, di ba, inalis po niya yung mga Israelita sa pagkakaalipin galing po sa Ehipto. Now, sa oras na po ito, inaalis na ni God, kaya nagbigay po siya ng command, ng duties, kasi inaalis naman ni God sa mga puso ng mga Israelita yung culture na nakuha nila o nayakap nila galing sa mga Ehipto. Kaya pinapakita ni God na parang hindi na yan dapat yung ipamuhay, yun ang mga natutunan mo sa mga taga-Ehipto, kundi tuturuan ko kayo kung paano mamuhay ng banal at ayon sa aking salita. Kaya ganun din po sa atin. Di ba pinalaya po tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan? Yun po yung Egypt natin. Alipin tayo ng kasalanan. Pero di ba po habang nag-walk tayo kay God, sinasanctify tayo ni God, that means He is continually removing our sinful ways, our sinful acts. That's why we must devote every area of our life to God. Araw-araw na ibinibigay natin sa Diyos ang ating buhay. At ang kagustuhan po ng Diyos para sa atin ay sumunod sa Kanya lagi. Or God desires absolute obedience in motive as well as practices. Although, yung iba po makikita natin pag binasa natin sa Leviticus, hindi na po yun para sa atin. Kasi meron din po tayong tinatawag na special command for those people, talagang para sa mga Israelites for that time. May mga bagay din po sa Leviticus na ito po ay sinasabi nating general. Pwede nating apply. Pero pag-usapan po natin yun in another day. At pag-uusapan nga po natin ngayon, paano pinakita ng Diyos ang kanyang kabanalan. How can us, di ba, how can a holy God have a relationship with the sinful people? Paano ba itong Diyos natin na banal na nagkaroon ng relasyon sa kanyang mga tao o sa atin pong lahat? Una, kailangan po muna nating maunawaan at ma-realize na tayo po, yung kasalanan po natin is much worse than we think. Our sin is much worse than we think. Kung titingnan po natin yung una nating binasa, verse 1, ano sabi po doon? The Lord spoke to Moses after the death of 2 sons of Aaron who died when they approached the Lord. Meron pong namatay. At yun po yung anak ni Aaron, na ang pangalan po ay si Nadab at Abihu. Now, ano po yung nangyari dun sa dalawa? Bakit po sila namatay? Makikita po natin yan in chapter 10, verse 1 to 3. Sabi dito, ang dalawang anak ni Aaron na si Nadab at Abihu ay kapwa kumuha ng lalagyan ng insenso. Nilagyan nila ito ng mga baga at insenso at inihandog sa Panginoon. Pero ang ginawa nilang ito ay hindi ayon sa utos ng Panginoon dahil iba ang apoy na kanilang ginamit para rito. Kaya nagpadala ng apoy ang Panginoon at sinunog sila hanggang sa sila'y mamatay sa presensya ng Panginoon doon sa toldang tipanan. Sinabi ni Moses kay Aaron, iyan ang ibig sabihin ng Panginoon nang sabihin niya, dapat malaman ng mga pari na ako'y banal at dapat akong parangalan ng lahat ng tao. Hindi umimik si Aaron. Now, kung ikaw yung namatayan ng anak, parang, Lord, bakit hindi muna ako kinonsol? Lord, namatayan ako ng anak. Pero makikita natin doon, hindi yun yung focus. Although, hindi man bagatin ng Bible, natin nalungkot si Aaron dahil sa pagkamatay ng kanyang dalawang anak. Pero naintindihan din niya na ito pala yung ibig sabihin ng kabanalan ng Diyos. Ibig sabihin po sa atin there are times that we think that, okay lang tong ginagawa kong to. Maliit lang naman yan. Mapapatawad naman ako siguro ni Lord pagdating dito. Pero makikita po natin sa binasa natin kung gaano kabanal ang Diyos na kahit sa maliit na bagay na alam niyang kasalanan ay hindi makakaligtas. God is fearsome in His holiness, and His holiness is intense and dangerous to sinful humans. Kaya nga lagi po natin pinag-uusapan, pag yung mga tao o yung mga
Sabi nga, yung mga priest ng mga pare nung time na pag meron silang kasalanan at pumasok sila dun sa banal ng pinakabanal o Holy of Holies, pag meron silang kasalanan at hindi pa nila inirepent, patay. Ay kung ngayon po kaya, pag yun po nangyari ngayon, baka po ako nakabulagtan na din. Kung hindi pa ako, nalimutan kong mag-repent, wala na. Susunugin na ako ni Lord. Pero sabi nga po, God's holiness is both amazing and serious. Ito po yung isang bagay na hindi dapat natin pag-isawalang bahala. Kaya nga po yung mga bagay na hindi nagbibigay ng respeto sa kabanalan ng Diyos ay meron po yung consequence. Now, I'm not scaring each and every one of us here. Pero kailangan po nating maunawaan yung bigat ng kasalanan. Kasi pag hindi po natin naunawaan yung bigat ng kasalanan, wala tayong pakialam dyan. Okay lang mag-under the table, okay lang mangopya sa klase, okay lang na mga bit. Hindi naman ako mahuhuli eh. Tsaka Christian na naman ako. When we grasp how holy God is, no sin seems small. Wala pong maliit o malaking kasalanan sa Diyos. And are we willing to call sin not because it is big or little, but because God's law forbid it? Ano man pong kasalanan yan, meski maliit o malaki, kaya po ba nating sabihin na, ay kasalanan to, hindi ko to gagawin? Or are we just setting it aside? Tolerate it. Hanggang sa makita na natin, malaking bato na pala siya. Parang alam niyo pa yung avalanche. Di ba parang sa una, maliit lang siya hanggang sa pagbaba, lumalaki ng lumalaki. Madalas ganun po ang kasalanan. Huwag po tayo magtaka kung bakit may corrupt sa gobyerno kasi kung sa school pa lang nanggagaya na. Huwag po tayo magtaka kung bakit may mga gantong klase ng tao kasi nung una pa lang, tinotolerate na. Kasi nagsisimula po ang malaking kasalanan sa maliit. Hindi po yan mambababae kung hindi po yan nanonood ng porn o nagmamasturbate. Because we cannot categorize sin if we are to live a life of holiness. Hindi po pwede magsama yung kabanalan ng Diyos at yung mga bagay na hanggang ngayon po ay tinotolerate pa rin natin. Yes, God is changing us. Again, and I'm not condemning everyone here. Me too, I have struggles. But do we still know if this is sin or not, or do we tolerate these things in our life? Kaya tayo po, I hope that we repent every day, that we know that this what we do, if this is not honoring God, we stop. Kasi hindi po hahayaan ng Panginoon na i-tolerate po yung gantong klaseng attitude sa buhay natin. I-cover up man po natin. Sabi nga po, kung hindi ka naligo, kahit anong pabango mo, o kahit ang suot mong bag ay Chanel, at ang suot mo ay Louis Vuitton, kung isang buwan ka namang hindi naliligo, mangangamoy ka. Parang ganun din po sa atin. When we try to dress ourselves to look good, then we are still polluted, then wala pong mangyayari. Aamoy po yung kasalanan po na meron tayo. That's why a call to a holy life is based on the fact that God Himself is holy, and because God is holy, He requires that we be holy. Kung ikaw po ngayon ay nasa piling ng Diyos, ikaw po ay ibinigay mo na ang iyong buhay sa Panginoon, then tayo po ang lahat ay tinatawag ng Diyos na maging banal, sapagkat po ang Diyos na sinuserve natin o wini-worship po natin o sinasamba natin ay banal. That's how worse our sin is. But our sin is much worse than we think, but God's grace is much greater than we think.
Kung ganun po kagrabe yung kasalanan sa mata ng Diyos, ganito naman po yung biyayang ibinibigay niya para sa atin. Sabi nga po, may 2 kambing na inaalay nung oras na yon sa araw ng pagtubos. At yun po'y pagpapakita ng biyaya o awa ng Diyos sa kanyang mga tao. Kaya nagbigay siya ng command. Hindi natin masisisigat kung bakit niya yung ginawa. Pero, kumbaga, parang din kay Adam and Eve, after they sin, anong ginawa ni God? Di ba, pumatay siya ng hayop to clothe them. Now, the same thing to these people. Para maiwasan nyo na yung ganito, napapasok kayo sa lugar na ito ang gagawin ninyo. Yung unang goat, pagpapakita po yun na nagbabayad ng kasalanan o ang pari po noon ay nababay sa pagpapatay ng kambing o ng tupa ay pagpapatawad po ng kasalanan sa kanila. At ito pong sacrifice na ito, sabi nga, it's a foreshadowing of the atoning sacrifice of Christ for the world. Sabi nga po sa Hebrews chapter 9 verse 11 to 14, ngunit dumating na si Kristo na punong pari na bagong pamamaraan na higit na mabuti kaysa sa dati. Pumasok siya sa mas dakila at mas ganap na tolda na hindi gawa ng tao at wala sa mundong ito. Minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar at hindi dugo ng kambing o ng guya ang dala niya, kundi ang sarili niyang dugo. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. Ayon sa kautusan, kung itinuturing na marumi ang isang tao, kailangan siyang wisikan ng dugo ng kambing at toro at ng abo ng guya para maging malinis. Kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang banal na espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan para matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Jesus became the greatest sacrifice of God so that we could be atoned for our sins. And not just only that, sabi sa 1 John chapter 2 verse 2, siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at hindi lang ng mga kasalanan natin kundi pati na rin ang kasalanan ng buong mundo. The two representation of goats says that it fixed our relationship with God and He already paid the penalty of our sin. Para po siyang sa kotse, di ba pag nabangga, anong iisipin po natin? Kung may insurance ba yung kotse? Kasi bakit? Para ma-restore yung danyos at wala po tayong bayaran. Same thing. God settles our debts through His sinless Son's death. Binayaran po ng Diyos ang ating mga kasalanan. Pinagbayaran po yun ng ating Jesus, Panginoong Jesus, sa krus ng Kalbaryo, yung kasalanan natin. At yung isa namang pong sinasabing scapegoat o yung kambing, tinatalian po ito sa ulo ng, sabi nga, pulang tela. At ang gagawin po, ililigaw po ito palabas. May isang sasama, tapos mga 10 miles daw po ang layo. Pag ito pong kambing ay hindi na bumalik, ibig sabihin po, yung kasalanan ng buong nation, ng time ng Israel, yung kasalanan po nila is bayad na. Wala na po silang kasalanan. Kasi sabi doon, ililiads lang nung priest yung kamay niya doon sa kambing at sasabihin po ang lahat ng kasalanan ng bayan. After nun, ililigaw po, may kasama po yun. Once na hindi na po yung nakabalik, ibig sabihin po wala na po yung kasalanan ng buong Israelita. It symbolizes that God pays and takes away our mistakes. That's why when Jesus died on the cross and He was resurrected from the dead, and it shows that our sins are all gone. Wala na po yung kasalanan natin. Pinagbayaran na po ng ating Panginoon. Kaya ganun po kagrabe yung biyaya ng Diyos sa atin. Na kahit ano man po yung mga kasalanan ginawa natin,
o mga ginagawa natin, nandyan po ang biyaya ng Diyos o yung grasya ng Panginoon upang tayo po ay patawarin sa ating mga kasalanan. And grace is not our license to sin, but it's our first option not to sin. Kaya nga po sabi ni Paul sa Corinthians pa yun, sabi ni God kay Paul, my grace is sufficient for you. Kaya po pagdadaan po tayo sa temptation, sa kasalanan, Lord, give me grace. I need your grace. Because apart from your grace, I might fall into sin. Maaaring gumaya ako doon sa klase ko, sa quiz. Maaaring tanggapin ko yung under the table nung kontrata ko, nung sa business ko. Lord, I need your grace so that I might not fall again into this sin. Because God's grace is much better than we think. Which leads us to our second point, that Jesus is our high priest that solves the problem of our sin. Tanging si Jesus lang po ang kasagutan sa kasalanan natin. Normally po, pag ginagawa po nila tong araw ng Day of Atonement o sa araw ng pagtubos, yung high priest lang po ang gagawa ng lahat. Siya lang po mag-iilaw ng kandila, mag-aano ng apoy, nag-iinsenso, at gagawin niya po lahat nung duties. The priest alone carried the blood behind the veil into the holy place. Siya lang po yung pwedeng pumasok sa lugar na yun. At siya lang po ang may tanging gumawa nun. Kasi siya lang po yung inimbitahan ng Diyos na gawin po yun. Kumbaga, we can only come into God's holy place at His invitation. But thankfully, Jesus made this access possible through His work on the cross. That is why Jesus serves as our high priest for atonement, and only He can go beyond the veil. Kaya nga po napunit yung kurtina na naghahati po doon sa access na yun. Nung time na yun, pari lang. Pero dahil sa ginawa ng Diyos, sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, nahati po yun. Pagpapakita na pwede na po tayong mag-approach kay God. Binabalik po ng Diyos yung relasyon na nawala dahil po sa kasalanan. Pwede ba nating palakpakan si God doon? Kaya nga po, Hebrews 6, chapter 9, verse 20, ang pag-asang ito'y matibay tulad ng angkla. At ito ang nagbibigay ng kapanatagan sa buhay natin dahil lumaabot ito sa pinakabanal na lugar kung saan nauna nang pumasok si Jesus para sa atin. Siya ang punong pari natin magpakailanman. God Himself humbled Himself and gave His life for us. Sa araw-araw po na buhay ng mga pari nung time na yun, lagi po silang naka-gold. Medyo, wala na po akong picture dyan, pero kumbaga meron po silang sinusuot na sobrang, kumbaga isipin fancy talaga. Kumbaga may suot na kwintas, forma talaga. Pero sa dating po pag-araw po ng pagtubos, ang suot na lang po nila ay, sabi nga ay linen. Yung linen po ay parang itsura nun is parang pandoble, ay yung pangsusun lang sa loob. Parang kumot. Di ba pag minsan po nagsusuot tayo ng mga damit, yung, pabarong, meron po tayong panloob. Ang suot po nila ng time na yun lang. Puting linen. Pagpapakita po yun ng pagpapakumbaba na wala po tayong dapat ipakita, wala silang dapat ipakitang magarbong bagay kasi sila ay nagpapakumbaba sa Panginoon. At ganun din po ang ginawa ng Diyos. Ganun din po ang ginawa ni Kristo. When Jesus made amends for our sin, He gave up His glory and took on humble human form. Di po niya tayo sinalba na parang may bumaba sa langit na nakaganyan. Tapos bumababa, yung mga napapanood natin sa movie, na parang may bumabawang superhero. Binigay po niya yung buhay niya, nagpakumbaba po siya para sa atin, at kinuha po yung kasalanan natin. Imbes na crown of glory ang suot niya is crown of thorns.
He paid the penalty of our sin by His blood. Kaya nga po sabi ni John Stott, as I quote this, sabi, the essence of sin is man substituting himself for God, while the essence of salvation is God substituting himself for man. Man put himself where only God deserves to be. God put himself where only man deserves to be. Nagkaroon ng pag-exchange. Ito po yung tinuturo sa atin sa 1-to-1. In exchange of blessing, He took our curse. And in exchange of life that He gave for us, He died on the cross. Ganun kamahal ng Panginoon. Na willing siya ibigay yung buhay niya para sa iyo dahil ganun kanya kamahal. Kaya ano yung mindset na meron tayo if we are still continuing doing sin in our life? So what should be our response? Knowing that our sin is much worse than we think, but God's grace is much greater than we think. Now, Jesus is the high priest that solves the problem of sin. Now, what should be our response? Our response is we must receive God's grace by faith. Sabihin po natin by faith. Tanggapin po natin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Nung time po noon, nire-require niya ang mga tao niya na magpakumbaba sa Diyos at walang silang gagawin. Sabi nga sa Leviticus chapter 16, verse 29, ito naman ang tuntuning dapat gawin ng mga katutubong Israelita at mga dayuhang naninirahan kasama nila, at ito'y dapat nilang sundin magpakailanman. Sa 10 araw ng 7 buwan, dapat silang mag-ayuno at huwag magtrabaho katulad ng araw ng pamahinga. Tanging high priest lang po ang gagawa ng lahat during that time, that day of atonement. At yung mga tao po, yung mga Israelita, ay walang gagawin. Kasi bakit po? Pag meron pong ginawa, halimbawa, may isa po doon na merong ginawa, nagtrabaho po siya that time, ang mangyayari po sa kanya ay mamamatay din po siya. Sabi po, chapter 23, verse 30, papatayin ng Panginoon ng sino mang magtatrabaho sa araw na yun. This is a clear picture of the gospel that we add nothing to finish the work of Christ. Wala po tayong ambag sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang ambag po natin ay yung kasalanan natin na kanyang binayaran. Yun lang po yung ambag ko. Yung kasalanan na ginawa ko, siya yung nagbayad. But good works? No. Worship? No. Nagdi-devotion ako? Nagvi-victory group ako? May victory group akong 10, 12. I cannot obtain salvation by doing those things because only God purchased my salvation. Kaya nga si Paul sa Galatians, di ko na po babasahin. Sobrang mahaba. Meron pong, yung mga Galatians, pinagalitan niya. Kaya nga Galatians. So, galit siya. Ay, sorry. Ayan, joke po yun. Pinagalitan niya. Bakit? Bakit nalaman nyo na yung magandang balita? Bakit may nung nagsabi sa inyo ng ibang balita, magandang balita ko, no? Yan yung pinaniniwalaan ninyo. Ito lang yung magandang balita na si Jesus nabuhay, namatay, nilibing at muling nabuhay mula sa mga patay at siya lang yung tanging daan. Siya lang yung tanging magliligtas sa ating kasalanan. Pero bakit tinatanggap nyo yung ganyang katuruan? At ano po yung katuruan na yon na naririnig nila nung time na yon? That they could obtain salvation by doing good works. Pero sinamarize po ni Paul in Ephesians chapter 2 verse 8-9. Lahat familiar po tayo. Sabi po doon, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo, hindi ito nakasalalay sa mabuti niyong gawa para walang may pagmalaki ang sino man. The word says it
all to us. That is because by the grace of God, why we are saved today. When you give your life to Jesus, when you put your faith to Jesus, sabi doon, ikaw ay naligtas. When you confess with your mouth that Jesus is Lord, then you will be saved. At hindi po ito dahil sa ginawa natin para sa Kanya. That's why wala po tayong may pagmamalaki sa harap ng Diyos. Sapagkat po ang kaligtasan, siya lang po ang nagbayad, siya po lang ang nagbigay nun sa atin. Libre po ang kaligtasan. Meron po ba ditong nagbayad nung binigyan ka ng regalo? Siningil ka? Wala naman po, di ba? Binigyan po tayo ng regalo ng Diyos, pero si Jesus po ang nagbayad nun para sa atin. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? At yung pagpapatawad pong yun ay marireceive lang natin through faith. If we believe in Christ that we are already been forgiven from our sin, then you are being forgiven. Kapag po ang Israelita hindi naniwala na sila'y pinatawad dahil sa biyaya ng Diyos, hindi rin po nila marireceive yung pagpapatawad na yun. Meron nga pong isang kwento na meron daw pong isang taong nang hold up, nag-rob ng isang mailman. At yung mailman pong yun, talaga nasira yung buhay niya. Now, yung nang hold up, di ba, napatawan siya, guilty. At ang kabayaran po nun ay isasabit po siya, iyahang po siya. Bibitayin po siya ng time na yun. Now, may mga kaibigan siya na nag-ask ng pardon. Kumbaga, pumunta sila sa presidente, napatawarin niyo tong kaibigan kong to. Patawarin niyo po tong kaibigan namin. Now, nag-grant yung pardon. Pero, itong kaibigan nila, sabi nila, ayoko. I don't want that pardon. Now, lumapit sila dun sa Chief Justice para makiusap, bigyan nyo ng pardon tong kaibigan namin. Pero ito yung sabi nung Chief Justice, sabi niya dito, a pardon is an act of grace. He said, the validity of which is not complete without acceptance. It might be rejected by the person to whom it was offered, and the court could not force it upon him. The court could not give the prisoner the benefit of the pardon unless he claims the benefit of it. So ano po yung sinasabi sa atin ng salita? We cannot receive the benefit of Christ unless we receive it by faith. Maaaring alam mo na si Jesus ang tagapagligtas ng Panginoon. Pero hindi po natin marireceive yung benefit na yon kung hindi po natin naaminin, mananampalataya at magtitiwala sa ating Diyos. Kaya that's why we need to receive it by faith. We will not receive the benefit of eternal life if we will not receive Jesus by faith in our life. Kaya doon lang po nagkakaroon ng pagbabagong buhay. Mararanasan po natin yung totoong pagbabago ng buhay kung talaga pong tinanggap natin buong puso si Jesus sa buhay natin. No reservations. And living a holy life will not be a challenge for us. It's not easy. But it will not be alam mo yung sabi nga, hindi ka gigewang-gewang. Kasi tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. At alam mo na ang Diyos na nananampalataya ka ay banal. Kaya ikaw, you will act holy. That's why that's our application. If we truly understand that this is the magnitude of sin, but God's grace is much greater, and Jesus is the only one who could solve our problem, and we must receive Him by faith, then we must live a holy life. Because holy living results from our experience of God's grace. Mamumuhay po tayo ng banal kung naunawaan natin at naintindihan at naranasan natin personal
yung grace ni God sa buhay po natin. Ito po yung pattern ng Bible sa atin. That God's work of salvation comes first. Siya po yung nagligtas sa atin. And our obedience is done in response. Kaya po tayo nag-obey sa sinasabi ng Diyos kasi siya po ang nagligtas sa atin. And our holy living or our life living a holy life always follow worship. Because worship is our response to God's complete work to secure our redemption. Now, my question is, how is your life today? Because when we say we worship God, it's not only when we sing songs here every Sunday, but everything that you do in your daily life. Does that honor God? Kapag hinarap mo ba yung God, will His name be worshipped? Will His name be glorified of what we are doing? Because again, holy living is what follows our experience of the grace of God. Ganon ka po kamahal ni God? Ganon po tayo kamahal ng Panginoon. Walking with God for many years, I will not say that I'm a perfect person. But it's only God's grace that I'm able to speak on His behalf. Marami din po akong kasalanan na nagawa. And how I wish, sabi ko kay Lord, how I wish, Lord, that I'm not doing this anymore. But it's only God's grace who changes my life. Kaya sabi ko, Lord, wala naman akong may offer sa'yo kundi yung buong buhay ko lang. Kasi ikaw nga mismo, God, binigay mo yung buhay mo para sa akin. What could I give besides my own self? Pagpapakita po ang kabanalan ng Diyos ay karapat-dapat ng bigyan ng kapurihan. At siya'y banal. Sabi nga po, hindi po natin maiwasan ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan. Pero makikita po natin ang Diyos ay mahawain. He is so merciful that even we do messed up, He is willing to be with us. Ganun ka po kamahal ng Diyos. Na kahit minsan nagkakamali ka, na kahit minsan nadadapa ka, na kahit minsan nakipag-argue ka kay God, Lord, siya na talaga. Lord, ito na talaga yung business na to. Even though that, alam mo sa huli, papakita, buti na lang hindi si Lord na yan, sinasabi ko na nga ba sa iyo eh. But even though we will mess up, just like our parents, right? Naalala ko noon, pinagsasabihan ako ng nanay ko, huwag kang lalapit sa babasagin. Kasi ikaw ay parang, buhawi, parang ganun. Kasi pag ikot ko, baka may matanggil ako, nakakabasag po ako noon. Eh lalo na pag nasa mall. Buti na lang, hindi sinabi na sa akin nanay ko, sige, pag nadanggil mo, iiwan kita dito, di na kita anak. Sometimes ganun din po sa God sa atin. Yes, we will mess up, but He will never leave us nor forsake us. As long as we come to Him and repent, Lord, sorry, hindi ako nakinig sa'yo. We know how to humble ourselves and how to say that we have wronged. We learn how to set aside our pride. God will forgive us. And not only that, it will transform our hearts when we realize how sinful we are and how gracious God is. Yun nangyari po kay Nadab at Abihu, pagpapakita po yung grabe ng kasalanan natin. Pero pinapakita rin po kung gaano kabait ang Panginoon at naglaan po siya ng daan para mapagbayaran ng ating kasalanan. And not only that, to pay the penalty of sin through Jesus. At hindi po tayo mahihirapang gawin yung mission ni God. Mas mapapadali po sa atin yung mission ni God kasi yun po yung mag-e-energize sa atin sa paglakad natin sa Panginoon. That's the Day of Atonement, which what we have read, is a perfect picture of the gospel. It shows that we are inadequate to save our lives, to save ourselves from sin. Yet this encourages us to embrace salvation
offered through Christ, live out our new identity as redeemed children of God, and share the gospel with others. That's why as I end, God's holiness is deadly to sinful humanity, but He creates a way for people to have a relationship with Him, and that is through Jesus Christ. That is through Jesus Christ. Can I invite everyone to bow down their heads and weep? Let us pray. Lord, maraming salamat sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil inihayag mo, Panginoon, sa amin ang iyong kabanalan. Kaya naman, Panginoon, nandito kami, nagpapakumbaba, lumalapit sa iyo, O Diyos, at inaamin sa aming mga sarili ang aming mga kasalanan. Lord, natuklasan namin, Lord, kung gaano kabigat ang aming kasalanan, ang aming pagsuway sa iyo, at ang aming pangangailangan na magbabayad sa aming kasalanan. At tanging ikaw lang yun, Jesus. Tanging ikaw lang. Kaya naman, Panginoon, tinatanggap namin ang biyayang mula sa iyo. Kami nananampalataya sa iyo, Jesus. Naway maunawaan namin, Panginoon, ang biyayang nanggagaling sa iyo na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng ginawa ng aming Panginoong si Jesus. Tinatanggap ka namin, Jesus, sa buhay namin bilang Panginoon at tagapagligtas. At tinatanggap din namin, Panginoon, ang biyayang ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Na inaamin namin, God, na hindi sa mabubuti namin gawa, Panginoon, namin makakamtan ang tunay na kaligtasan, bagkus, Panginoon, sa ginawa mo sa krus. Kaya naman, Panginoon, magiging banal kami sa aming pamumuhay bilang pagtugon sa biyayang aming natanggap. Tulungan mo kami, Panginoon, tuklasin, makita kung paano nga ba mabuhay ng banal sa iyong harapan. At tulungan mo kami, Panginoon, sa iyong biyaya na isabuhay ito. Hindi ito tungkol, Panginoon. Again, and if there are times, God, we always go back to our old selves, that we do things to obtain salvation. God, help us. Help us to go back to you. And help us, Lord, to live our life holy, worthy of worship, and will glorify your name. Thank you, God, kasi nakakalapit na kami sa inyo. Na kung noon, Panginoon, kailangan pa ng pari, kailangan pa, Panginoon, ng tupa para makalapit. Pero ikaw, Panginoon, na nagsilbing pari at tupa para sa amin. Kaya naman panalangin namin, Panginoon, na magkaroon kami ng malinaw na pagdinig sa iyo. At nawa ang iyong biyaya, Panginoon, ang magsilbing daan upang makasunod kami sa iyo. Humihingi kami, Panginoon, ng lakas galing sa iyo at pagsikapan na makilala ka sa buhay namin. Nawa, Panginoon, mas lalo kaming maglaan ng oras sa iyo. At panalangin namin na tulungan mo kaming hindi makalimutan na binigyan mo kami ng pagkakataong makalapit sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na gamitin mo kami sa aming mga pamilya at mga kaibigan na maging bukas sa pagkilala sa iyo, Panginoon, at maging palapit sila sa inyo habang binabahagi namin ang aming mga buhay. Can I invite everyone to stand as I end? I want to share this word to you before we end. Why? Why God called us to be holy? Lord, bakit ganun ka-big deal sa iyo yung pagiging holy? I love this verse. Sabi ko nga, para pag binasa mo yung Leviticus, parang puro do's and don'ts. Pero pag nabasa mo tong passages doon, hindi ko na lang alam kung anong magiging reaction mo. But this is what God says, why He called us to live a holy life. Says here, Leviticus chapter 20, verse 26, "You shall be holy to me, for I, the Lord, am holy and have separated you from the peoples, that you
should be mine. How great that God can say, akin ka lang. Akin ka lang. Ba't ka pa maghahanap sa iba na sasabihin sa yung akin ka lang, bigla namang mawawala, di ba? Kung si Lord pa lang sinasabi sa iyo, kaya ko to sinasabi sa iyo dahil ganito kita kamahal at ikaw ay sa akin lamang. God claims you His greatest possession. And He doesn't want you to be led astray, to be led by temptation, because He wants you to keep safe from His presence, from His family. That's why God loves you so much, and He says that you are His. Wow. Every time that I read this, minsan, di ko maiwasang maiyak kasi, Lord, anong deserve ko? For me, for you to say that I am yours. Wala naman akong bug. But how God loves you so much. That's why we can offer to Him our life. What we could offer is, Lord, you can have all of me. And Lord, that's why, Lord, we live our life wholly to you. This is the cry of our hearts. Because you are holy, we are called to be holy. And this can be obtained, God, but what we do. But this is our identity, Lord, because we are your people. As we serve a God who is holy, we will cry, holy. We will cry, holy God. Because this earth, Lord, we will filled with your glory until the day you will come. Can we worship